Kumusta mga brad? So wala na nga po natin nilabas na sa Pilipinas ang pinakahinihintay ng karamihan. Ang pinakabagong Honda ADV 160 Road Sync. Kung sa itsura lang wala na tayong pag-uusapan. Talagang napakagwapo niya. Pero kasi kung ikumpara doon sa previous model, hindi rin naman ganun kalaki yung in-upgrade niya. Parehas lang yung makina. Yung body structure 90% parehas lang din doon sa old version. Kumbaga dito nga po sa bago nagkaroon lang ng additional technology na ayon nga po sa iba, hindi naman daw nagagamit. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, tinapos na nga po ni Honda Philippines ang paghihintay ng mga tao or yung mga tao nga po naghihintay dito sa motor na ito. As usual marami talaga ang sumaya kasi nga daw nilabas na ni Honda yung motor na pinakahinihintay nila. Inamag na daw kasi yung mga ipon nila. Pero kahit nga po ganoon na marami ang positibo, may mga tao pa din na negatibo yung pag-iisip. Nung nilabas na kasi ni Honda Philippines yung presyo, tumaas po yung kilay ng ilan. Yung standard variant nga po nila may presyong 167,400 pesos. Yung Road Sync ABS naman ay may presyong 174,900 pesos. 1,000 na lang yung kulang, magkapresyo na sila ng NMAX TechMax or yung NMAX nga po na merong YECVT. Kaya tuloy yung iba na papatanong kung makatarungan pa ba yung presyohan ni Honda. O ina-expect na nga po natin na magtataas talaga yung presyo niya. Kaso lang medyo lumagpas nga po sa expectation ng iba. Iniisip kasi nila na kung magtataas baka nasa 3 or 4 na libo lang. Pero hindi nga po yun yung nangyari. Kasi yung pagtaas niya mataas talaga. Kaya dyan pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito na nga po ang Honda ADV 160 Road Sync na mayroong 156.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Ang kanyang operation ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 15.8 horsepower at 8,500 RPM, 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 8.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 kilometers per liter. So kahit paano nga po matipid siya sa gas. Ang sukat ng kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 130/80/30 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake po sa likuran. Syempre, meron siyang ABS pero single channel ABS lang. Ang kanyang seat height ay mitaas na 780mm at 165mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 134 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito naka full LED na po. So katulad nga po ng sinabi ko, yung itsura ng ilaw niya tsaka yung itsura ng ilaw doon sa previous model, parehas lang talaga. Kahit pagbalik-balik rin mo, siya talaga. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display pero yung standard version po ay naka LCD display lang. So doon nga po sa naka TFT, meron na po siyang navigation system doon mismo sa screen niya. At yun nga din po yung mayroong road sync na i-connect mo yung device mo doon sa mismong motor mo. Kung ano activity ng cellphone mo, mag-a-appear doon sa screen ng motor mo. Kaya nga po siya tinawag na Road Sync. Pag hindi mo pa rin nag-gets yun, di kalab ng mama mo. At syempre naka-keyless po ito, naka-smart key system siya. Meron din po siyang HSTC or Honda Selectable Torque Control. Or sa madaling salita, TCS nga po, Traction Control System. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may subtank. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, magandang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng
isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang under seat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding nga po sa presyo nyo, yun na nga po yung sinabi ko kanina na yung standard version nga po nila ay may presyong 167,400 pesos. Yung road sync naman ay may presyong 174,900 pesos. So para nga po sa isang kakaunting upgrade, tapos ganito yung tinaas ng presyo ng unit nila. Sa tingin nyo ba mga brad, sakto lang? Makatarungan ba? Or hindi na worth it? Yung makakasagot nga po sa tanong na yun, walang iba kundi kayo lang din. Kasi at the end of the day, pera mo pa din naman yan. Ikaw pa din naman masusunod kung ano yung motor na bibilin mo. Or kung ano yung motor na magpapaligay sa'yo. Kung sa tingin mo ito na yung motor para sa'yo, edi bilhin mo na. Kung wala ka naman pambili, manahimik ka. Ganun lang yun. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.